Hello guys! Ito naman po ang kaibigan nyo si Jake Pomperada. Ang ganda ng araw dito sa Negros Occidental, sa Don Salvador Benedicto. No? We have a vacation with my family. Okay. Sa video natin ngayon guys, pag-usapan po natin. Iwan ko lang kung maganda ito sa mga DDS, no? O mga Duterte supporter. Pero ako real talk lang po ito, no? O sa mga supporters ni Tatay Digong. Pag-usapan po natin, interim release ni Tatay Digong, medyo malabo ma-approve ng ICC. Napaka-negative ng title natin, kung real talk lang po tayo, no? So ano ba ang dahilan? Bakit si Tatay Digong medyo mahirapan sila ma-approve ang interim release ni Tatay Digong kahit ang edad niya is already 80 years old? Kung bago lang kayo sa channel ko at gusto nyong video na ito, paki-like lang po, share, and huwag kalimutan mag-subscribe. Ang mga abogado ni Tatay Digong Duterte or President Rodrigo Roa Duterte ay humingi po ng interim release sa ICC. Marami silang dahilan, isa na po dito ay hindi na daw siya delikado sa komunidad at saka may bansa po na willing kukunin siya na doon siya mag-asylum at 80 years old na siya. Now, sa mga supporters, tama lang na mapagbigyan ang interim release ni Tatay Digong. But ang problem kasi, ang kaso ni Tatay Digong is crimes against humanity. Ang crimes against humanity, guys, ay napakabigat na kaso. Including dito ang murder, pagpatay sa mga inosente na mga civilian, biktima ng extrajudicial killing or EJK, drug war na kahit addict yan, may karapatan yan, mabuhay, due process, hindi pwede na barilin mo lang ng walang proseso at wala tayong death penalty dito guys sa Pilipinas sa ngayon. Maraming thousands ang napatay at alam natin sa pamumuno yon ni Tatay Digong during the time. Initially maganda ang hangarin ng war on drugs. Kaso, ang pamamaraan ng pag-implement ay hindi tama. Kasi maraming inosente rin ang nadadamay. Katulad ni isang teenager na si Kian. Hindi naman pala yung drug addict, no? Pinatay ng pulis. Sino bang nag-utos? Inday Bato, Tatay Digong at iba pa. So sa tingin ko guys, ang interim release na hinihingi ng kampo ni Tatay Digong, sa akin personal na opinion, ay mahirap pagbigyan ng ICC. Dahil nga sa bigat ng kanyang kaso, crimes against humanity at iba pa. Yun lang po guys, paki-like lang po, share, and huwag kalimutan mag-subscribe. Pakilagay lang po sa comment section kung anong masasabi nyo sa ating content sa ngayon. Ingat po tayo lagi, mahal ko kayo. Ito naman po ang kaibigan nyo si Jake. Paalam, I love you all.